Sinagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang hamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maglabas ng ebidensya kaugnay ng kanyang akusasyon na para sa eleksyon ang ipinasang budget ngayong taon. What is really happening? Actually, nasa kanila nga yung mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. No? Bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Na wala nang sinalita kundi, wala nang sinabi kundi, kung wala si Speaker, walang AKAP. Kung wala si Speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay Speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung Speaker. Bakit? Pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Parang malabo yun, sir. Hinahangaan ko pa naman to si Senator Soto minsan. Parang malabo hata yung sir yung sinabi niyo, hindi naman po siya kandidato. Ba't yung pinagsalita? Bakit siya nangunguna doon? Even if Mr. Senator Soto means kahit hindi po siya ang kandidato, the mere fact you are under him, siya ang pinuno ng inyong alyansa. It speaks so much. Sorry to disagree with you, sir. Sinasabi namin kaming mga kandidato, hindi siya. So he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So it doesn't have anything to do. So parang facts daw yon according to Marcos. Parang ang dating nito, hindi kami yun. Hindi kami yun. Siya lang yun. Siya lang yung nagbitaw ng negative campaigning. Siya lang yung nagsasabi nun, hindi kami. Tila lumalayo na sila, oh. Tila naglalaglagan na sila. Ang nagsisimula pa lang parang, naku, siguro, kasi ito tingnan niyo yung opposite. Kung naniniwala ka na okay yung ginawa ng inyong pinuno niyo yan whether you like it or not. Kasi kung kay Pangulong Duterte yan, tinanong yan, bakit ganyan, nagmumura si Duterte? Hindi naman niya sasabihin ng mga kandidato ni Duterte, si Duterte lang yun, kami matino kami, hindi kami nagmumura. O hindi kami hindi, walang ganun. Ipagtatanggol pa nila. Tama, mali. Di ba? Noong panahon na nagmumura si Pangulong Duterte na bastos, lumayo ba yung mga kasamahan ni Pangulong Duterte? Lumayo ba yung mga senatoriable ni Duterte? Hindi. Ipinagtanggol si Pangulong Duterte. Ipinagtanggol ang mga sinabi niya. Hindi ho lumayo. Ba't tila ata dito, lumalayo kayo, sir? Parang sinasabi niyo, hindi naman siya yung kandidato. Kami naman yung kandidato. Hindi naman kami involved sa negative. Siya yun. Kami hindi. Parang ganun So it's simply, kung analogy ang ating titignan, para mong sinabi na siya lang yun. Yung negative campaign, siya lang gumawa nun. Kami, out kami dyan. Hindi kami gagawa ng ganun. So, inilalayo niyo yung sarili niyo doon sa inyong pinuno. Ako'y nagtatanong lang, sir. Tanong lang po ito. Doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang ano. Kaming mga kandidato yun. How about others lang po? So ako, ang realization ko dito, ang aking opinion dito, alam nila na mali yung ginawa ni Marcos. Alam nila na mali yung ginawa ng kanilang pinuno. Kaya medyo lumalayo sila ng konti dun sa issue. Di ba? Maniwala kayo sa akin sa hindi. Hindi nyo maiiwasan to Mahirap ipaliwanag ito. Kaya nga ako, kung sino man yung bumubulong kay Marcos, huwag nyong, ewan ko kung ginagago nyo si Marcos dahil may ibang gustong umupo. Alam naman natin kung sino yun. Hindi ko na kailangan espelingin ng pangalan no, mahaba-haba Di ba? Mr. President, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo kahit ka mag-anak mo. Baka mamaya pag ginawa mong Vice President yan, bigla kang ilaglag niyan. Di ba? At pag nailaglag ka niya, mabagok ka, delicates. Kaya ingat ka. Ako, ito, payong mag-ingat kayo dyan. Kaya, ito sabi ko nga sa inyo, mas concerned pa ako kaysa dun sa mga tarantadong loyalista Bakit? Yung mga tarantadong loyalista at mga vlogger na tanso, nabayaran na yan Nabayaran na yan at iba na pinagtatanggol yan, hindi naman na si Marcos Pansinin ninyo, ang pinagtatanggulan niya iba. Alatang bayad Di ba? Ako nga, concern ako Concern ako kay Marcos at sinasabi kong, sir, huwag kayo makikinig sa mga kapaligid sa inyo. Sablay. Ano pa sinasabi ko? Mag-ingat kayo. Baka mamaya yung gagawin yung Vice President, yan ang maglaglag sa inyo. At ayaw kong maging presidente yun. Tiisin ko na yung 6 na taon ninyo kaysa dun sa walang yang yun. Na hindi, ako mas concerned pa ako dyan sa mga bayarang vlogger dyan na mga tanso vlogger. Kasi iba na amo niyan. Kunwari lang yan Marcos pero iba na amo niyan. Iba na, maniwala kay sa akin. Sige po. Well, tama si Tito Sen. Hindi na muna. Pati si Erwin Tulfo, tama si Tito Sen. Iba si Marcos, iba kami. Laglagan na yung aga pa. Kasi simula pa lang ng kampanya, naglalaglagan na kayo.
Nakakahiya. Kaya tuloy, ang bansag sa inyo, Team Sinusuka. Oh, Team Suka at Team Sinusuka, saan kayo? O, ilagay niyo yung comment nyo dyan, ha? Gusto kong malaman kung kanino kayo. Sa Team Suka, yung mga bumibili ng suka nun, gumagawa ng suka nun. Nandyan sa speech yan ng mga taga-PDP. Di ba? Gumagawa, si Bato, gumawa ng, nagbebenta at gumagawa ng suka. Si Pastor Kibuloy, gumawa din ng suka at nagbebenta rin yung kanyang grupo. Nandyan ho, yung mga Team Suka. Kanino kayo? Team Suka o Team Sinusuka? Bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang sakit sabihin nun. Yari kayo. Yari kayo. Yari kayo doon sa sumulat. Mantakin mo. Hindi nyo man lang dinipensahan yung pinuno ninyo. Pwede nyo naman depensahan na that is not a negative campaigning. O, diba? Pwedeng ganyan. That is just the truth that we all stand together. Pwedeng ganun eh. Kasi ang problema ko sa inyo, mga sir, mga ma'am, ayaw ninyong tumayo at natatakot kayong malaglag. That's the truth. Kaya nag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo because it's time for campaign. So natatakot kayo na magkalaglagan. Kaya bilib na bilib ako doon sa, kanina umatin po ako doon sa PDP proclamation. Bilib na bilib po ako sa bawat kandidato na naandoon. Alam naman natin kung gaano, hindi ba sinasabi nga ni VP Sara Duterte, sabi niya na hindi pa ako sure kung mga kampanya ako, baka hindi lang makabuti dito sa mga senador ng PDP o ng mga Duterte. Pero alam mo, Ma'am VP Sara Duterte, hanga ako sa mga PDP senators and Duterte senators. Kasi they stood their ground. OS, bahala na kayo umintindi. Hindi, tumayo sila dun sa kanilang prinsipyo. Diba? Tumayo sila dun sa prinsipyo nila at sinasabi nilang, basta Duterte kami. Kaya nga ang sigaw doon, Pilipinas, Duterte pa rin. Hindi yung sila yung natatakot, na nasabihin na sila yung maka-Duterte. Walang ganun. Di ba? Ako nagulat din ako. Ito personally, nagulat ako. Kasi dun sa iba, expected ko ng mga maka-Duterte. Di ba? From Bato, Bongo, Pastor Kibuloy, and the others. Sila Atty. Jimmy Bondoc. Alam ko na maka-Duterte. Pero nagulat ako dun sa interview ni Atty. Vic Rodriguez. Nung tinanong siya, ano yung nagagamit mong emoticon? Alam mo, nagulat ako. Akala ko kasi sasabihin niya, smiling face, o kaya heart. Sabi niya, gumanon siya. That is so risky in the part of Atty. Vic Rodriguez kasi alam naman natin, malapit siya sa mga Marcos. But still, doing that is very risky for him as a candidate. Pero tumayo ho siya. Kaya talaga masasabi mo, maisog etong si Atty. Vic Rodriguez. Maisog talaga. And each one of them, talagang, hindi, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Duterte kami. That's what we want. Duterte. Brand of leadership. Wala na yung paligoy-ligoy pa. Iba si Marcos, iba kami. Hindi kami katulad ni iba yung ginagawa ni Marcos na negative campaigning, iba kami. Dito, nangangampanya pa lang, ganyan na kagad ng tabas ng mga dila ng mga support ng mga senator ni Marcos. Ang gagawin na lang po namin, siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon. Sir, ano yung nagawa ninyo? Sorry Eto, kaibigan pa naman ito. Hindi kasi kaibigan po. Dati yung Duterte ito, kaibigan ho nila Mocha ito. Madalas intervene si Mocha nito. Sir, ano po nagawa ninyo? Yung ayuda? Okay. I agree naman. I agree. May nagawa siyang ayuda. Ako, naniniwala ako na malaki ang naidulot niyang ayuda. Kaya lang, sir, I disagree doon sa ayuda. Hindi kailangan ng bawat Pilipino ang ayuda. Ang kailangan ng bawat Pilipino ay matinong trabaho. When I say matinong trabaho, patas na sahod sa probinsya at sa Maynila. Matinong trabaho, ito'y sapat para bumuhay ng at least 4 members of the family. Matinong trabaho. Hindi ho ayuda ang kailangan natin. Ginagawa nating tamad ang mga Pilipino. Ito masasabi ko sa inyo. Alam mo, kayo mga kababayan natin sa ibang bansa, sa mga OFW, di ba? Mga migrant workers,
mga ano na, yung mga residente na ng mga ibang bansa. Marami sa inyo dalawa trabaho para mag-survive. Kasi, if you do not do that, mahirapan kayo mag-survive sa trabaho nyo. Tama, mali? Normal po yan. Ang dami kong kaibigan sa Japan, sa Amerika. Pag nagpupunta ako, walang oras sa akin. Kasi ang daming trabaho. Meron sila sa umaga, meron sila sa gabi. Di ba? Meron pa nga ako na-meet nung panahon na nag-tour kami sa Guam. 3 trabaho niya. Meron sa umaga hanggang alas 3. Magpapahinga lang siya 1 oras. Papasok siya sa hapon. Papahinga lang siya sandali. Magiging DJ siya sa gabi. Para lang maisalba yung kanyang pamilya at saka mabayaran yung kung ano man binabayaran sa bahay, kotse. Sa Pilipinas, isa na nga ang trabaho, nagmamadali pa umuwi. Bakit? May akap naman eh. Akap ng kabit. Hindi. Ibang akap yun, diba? Yakap yun, yakap. May akap naman. Kaya umuwi na maaga. Wala silang ano. Okay na ito. Hindi ko rin masisisi kasi 2 oras kang babiyahe, papunta, pabalik. Kaya pagod na pagod ka na, dadaan ka pa sa kabit mo. O edi segway ka pang ganun. Naturalmente, kawawa ka talaga. Di ba? Kaya hindi ka na nagtsatsaga kasi isipin mo, anyway, may akap naman. Ano po ba yung akap? Yung po yung programa ng ating gobyerno para doon sa mga kapos ang kita, makakatulong. Parang tulong ng gobyerno yon para sa mga kapos ang kita. Mali. Para sa akin po pasensya ka na Representative Erwin Tulfo. Mali kasi yun eh. Ginagawa nating tamad ang mga Pilipino. Dapat ang ibinibigay natin oportunidad, hindi akap. Oportunidad, trabaho, ayusin natin yung mga requirements sa trabaho, yung siguraduhin natin na yung minimum wage ay talagang nabibigay, yung mga overtime talaga nabibigay. Kasi ang dami niyan eh. More than anything else, yan ang kailangan ng Pilipino, hindi mamalimos. Dahil dyan, bumabagsak ang ating bayan. Utang tayo ng utang. Tapos, sana nga ako nabibigay lahat eh. May mga nang bubulsa pa. Hindi ko lang alam kung sino yun. May ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun. You being the media, na I'm sure na Dario din po lahat itong ito. 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. Yun na. Inihiwalay na nila yung sarili nila sa Pangulo. Hindi totoo. Kung ngayon bumibira si Pangulong Duterte. Pustahan ko sa inyo yung mga senador ng PDP at saka ng mga sinama nila. Hindi hindi nila sasabihin na, hindi si Duterte lang yan. Iba kami. Hindi kami bibira. Walang ganoon. Tama, mali. Ay, sus, ginuugyo do. At saka, dagdag lang At saka there is such thing as hindi naman naninira kung may pinupuri ka eh. Meron kang binabanggit na fact. Tapos hindi nagagawa ng iba. Di ba? For example, pag sinabing nung crisis, nung pandemic, sino yung mga nakatindig doon physically? Ako, Senator Lacson, Senator Tolentino. Nox. Diba? Sinabi. Sir, si Senator Bongo, ang bilis nyo naman ata makalimot. Number 1 yan sa health crisis nung panahon ng pandemya. Nakalimutan nyo, sir? Ang lupit nyo, sir, Sorry, Pero, hindi ako papayag, eh. Amin yun. Pero hindi namin kayo nang magsasabi o mag-iisip, yung mga iba pala 2 taong hindi pumasok. Di ba ganon? Pero, ang sinasabi namin, yung perspective na... Sir, ba't di nyo nabanggit si Senator Bongo? Wala pong absent si Senator Bongo. Wala po siyang absent, kahit tingnan nyo record. Mula nung naging senador siya, no absent. Kahit nakakapag-ikot siya sa mga malasakit center, kahit nakakapag-ikot siya dun sa mga sinisigurado niya, yung batas na nagawa niya ay napapatupad ng tama. Talagang binabantayan niya. Alam mo kinagandahan kay Senator Bongo, bakit nasa taas? Aside from talagang addict talaga si Senator Bongo. Addict sa serbisyo yun. Kasi yun, ang daming nagawang batas at sisiguraduhin niya yung batas na i-implement. Kasi talagang concern niya yung health system ng ating bayan. Talagang gusto niya, hindi pa pwedeng hindi matupad o hindi ma-implement yung batas na ginawa niya. Pinupuntahan niya yan. Pero hindi po siya nag-absent ni isang beses. You can check the record. Never nag-absent.
O bakit hindi mo binanggit? Akala ko pa para sa kasatotohanan. Banat ba? Hindi naman sila kakasama yun. I understand. Okay? I understand kaya hindi mo nabanggit kasi hindi naman mo kasama yun dyan sa partido mo. But the point is this. Do not justify na kayo, trabaho ang magagawa ninyo. Kasi kung kayo nagawa nyo, nagawa rin ng mga taga-PDP yun. Si Bato, nagawa din niya yan. As a matter of fact, sabi nga ng mga tao, without Senator Bato, okay, during the time of PRRD, malamang sa malamang, hindi naging matagumpay ang laban sa droga o yung war on drugs. Hindi ho magiging matagumpay. And yung peace and order, hindi ho magiging matagumpay nung panahon ni Pangulong Duterte without Senator Bato. So, ibig lamang pong sabihin, yung pagbo-boast ninyo na, hindi kasi marami kaming nagawa, yun naman ang ano doon, at we will not go into negative campaigning. It's not enough proof to convince people na you should be voted. Dahil there are more candidates right now in PDP na talagang mas nagtrabaho, mas talagang nagsipag. Eh meron niya, isa sa PDP. Hindi pa senador, mas marami pang nagawa sa inyo. Sorry to say, mas marami natulungan. Hindi pa ho ito opisyal. I-double check nyo mga nagawa ni Pastor Kibuloy. I-double check nyo, kayo mismo mag-check. Hindi ba? Kaya nga ang dami nagpapapicture sa kanya mga kandidato eh. Bakit? Dumami sila ng ganung kadami. Tapos sobrang effective ng kanilang church. Oh. Ayun ang ayun ang tunay na record, ika nga. Binubuhat ni Presidente yung mga kandidato. Ganon yun eh. Kaya lang may tinatamaan. Dahil, pag meron kang inangat, may tatamaan kahit paano. Parang ganon lang yung perspective niya. Pag meron kayo nangat, may apakan ka. Munti ka na siya madulas doon. Okay lang yan, okay lang yan. Alam mo, eto hanga ko dito kay Senator Soto. Honestly, ako, aminin ko sa inyo, hanga ko dito sa logic nito pagka mga ibang bagay. Na hanga ko dito. Kaya lang ang hirap ipagtanggol, sir, pag alam nyo sablay, no? Kita nyo, hirap na hirap silang ipagtanggol ngayon. Alam nila kasing sablay eh. Sablay yung gumawa ng speech na yun. Sablay talaga. Kaya tuloy hirap na hirap silang i-justify ngayon. As I said,